na-experience ako diyan, yung iba nagpalit ng Facebook ng pangalan, yung iba pinapulis, pina-NBI, yung iba pinatay pa. Yung sa Mindanao nag-invite eh. Patay. Yung pinaka-upline, patay, pinatay. Bakit? Pera usapan diyan eh. Tapos yung platform mo fly by night. Nag-invest ng marami tao tapos nawala. Ang matindi nun yung mga speaker. Yun ang hinahunting. Ako, speaker ako eh. May nagsabi na rin sa akin yan eh. Ang Grabe. maswerte lang ako eh. Pinalad lang ako eh. Kita mo, pangalan ko andun pa rin. Hindi ko pa rin binabago. Isa pa to guys ha. Maliban doon, kung networker ka, wala nang taong maniniwala sa'yo. Yung pangalan mo, tuwing meron kang company, ang sasabihin ng mga tao, ay, sumali ako dyan eh. Dalawang company, sumunod ako ng sumunod dyan eh. Puro nagsara, scam, yan na naman yan. Sinabi sa akin yan nung nasa Live Good na ako. Maraming hindi sumali sa akin ng mga leader ko before. Ang dami pa. Hindi, kung marami ako na-invite, mas marami pa po, marami rin akong leader na hindi pa sumasama sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa nga sumasama yung iba eh. Pride na lang kasi inaway nila ako. Nung nagsara yung company, inaway ako. Ayaw na sumali sa Live Good kasi pride. Kasi inaway nila ako. Mm. Ako, wala akong karapatang magalit kasi natalo sila eh. Nag-invest sila eh. Tapos nagsara yung company. Sabi ko, nag-invest din naman ako eh. 100,000 pa nga in-invest ko eh. It so Okay. happen, kaya lang ako kumita kasi nag-network ako. So Okay. ngayon, ang daming sira pangalan mo, tapos pag nag-jump ka sa isang networking, wala nang susunod sa iyo. Tapos pag dalawang company hinahataw mo, hindi mo makukuha yung loyalty ng tao mo kasi naguguluhan sila kung ano hahatawin nila. Basta parehong Yes. networking, parehong recruit, parehas networking po 'yan. Magkaiba lang Thank ng business model, parehong recruit 'yan, parehong networking 'yan. Hindi 'yan pwedeng pagsabayin. Makinig po kayo Yes. sa amin. Huwag kayong makinig sa mga fake Mm. na nagtuturo na yun ang tama. Oh my God. Ayan, so makakabugdibdib naman tong ating mga pausapin. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Painit na ang ating pong usapin. So yung, thank you so much Coach Harold, no? Binigyan lamang po tayo ng warning. Okay po, it's a warning na maging maingat po tayo mga coaches. Hindi porket kailangan natin ng pera, susunggab na lang tayo ng kahit anong platform. Siyempre, responsibility natin yung scrutinize natin properly yung mga criteria na dapat po nating tingnan ng mabuti bago po natin isaalang-alang ang ating pong time, effort, dedication, passion, everything, yung energy, yung hataw, yung reputasyon, yung integrity. So, napakadami pong dapat i-consider sa ating pong ginagawang ganitong factor. So, thank you so much, Coach Harold. Ngayon, bigyan naman po natin ng heart clap emoji dyan si Coach Harold, no? For giving us those experiences na grabe, galing siya sa isang maraming struggle talaga, no? Very inspiring nung nakikinig ako. Parang wala akong karapatang magreklamo, Coach Harold, doon ha. Yung imaginein mo nung titinda ka, laman ng kalsada, parang akala ko ang hirap na ng buhay ko. Parang nahiya naman ako kay Lord na alam mo yun, ang dami pa pala talagang nakaka-inspire ng bonggang-bongga, Coach Harold, yung kwento mo sa aming about your life story. Okay, no? The fighting spirit, the belief na meron talaga siya, yung paniniwala at sana yun po yung mga mag-ignite sa atin na makuha natin yung ganong klaseng yung ganong klaseng spirit, yung ganong klaseng drive, no? Yung ganong klaseng motivation na isang araw yayaman ako, isang araw yayaman ako, baka ito na yung yayaman ako. So sana po, no, in the first place, Coach Harold, talaga namang nilikha tayo para yumaman. Kaya tama lang na nandoon ka sa stage na naniwala ka talaga and indeed you are here na in Live Good. Ngayon, my next question to you, no? After sa napakadaming mga napuntahan mong mga Ponzi scheme, okay po? Ako hindi ko personally alam yung Ponzi scheme, naririnig ko na lang po yan lately. So, how did you get to know Live Good? And how did you get started? Considering na galing ka sa nasira in some form ang iyong pangalan, no? Paano mo siya nakilala at paano ka nag-start with Yan. Live Good? So after ko doon sa mga platform, sabi ko, ayoko na. Kasi nung nagkaroon ako ng income, sa previous, digital marketing po yun. Walang tangible product. Pero, legit nung umpisa. So ngayon, sabi ko, ayoko na ako ng mga ganyan. Gusto ko nang hanapin yung may produkto. Nakita Mhm. ko yung isang produkto na magnesium na ini-spray, networking. Ang pangalan niya, Atin to. Sabi ko, dito na lang ako sasali. Kasi may produkto. Ayoko na ng mga platform.
Puro scam yan, hindi tumatagal yan. Na-realize ko, sabi ko, fake company yung mga yan, fake fly by night yan. Sabi ko, dito na ako sa may produkto. Sabi ko, gatrabahuin ko to. Ngayon, tinatrabaho ko yun, pero kalahati lang po ng puso ko. Hindi buo, kasi wala akong mahanap na kumpanya. Meron ako Mhm. tinitimbang, isa, dalawa, tatlong company. Ang nangyari niyan, kasama ko yung ibang leaders dito na nag-iikot kami. O coach, pumunta ka dito. Andito yung CEO, taga Germany. May meeting daw yung mga leaders ng Pilipinas. Tayo mga 001. Isa ka sa tinatawag. Sige, punta tayo dyan. Punta ako Shangri-La. Ganda pa ng mga suot namin. Mahal na mga, yung venue, ang mahal, pagkain. Tapos, after meetingin, pinag-aralan ko, wala, pangit yan. May isa na naman. Coach, bago na naman company to. Kinukuha ka. Ikaw daw yung ano, isa rin sa mga 001. Yung iba, coach, babayaran ka, bibigyan ka raw ng kotse. Hindi ako na-attract doon sa kotse. Bakit? Sabi ko, babayaran ko din yan eh. Kaya ko naman kitain niya kung maganda company. Kung maganda company, kikitain ko rin yan. Yun ang sa utak ko. Ang daming offer, kaliwat kanan. Tapos, wala akong nakita. Ang nangyari, tinawagan ako ni Keo Noel, pero that time, nag-isip na ako, ayoko na mag-networking. Kasi wala nga akong makita eh. Ang ginagawa ko guys, hindi ako naghihintay ng opportunity, naghahanap ako. Mhm. Naghahanap ako ng opportunity. Ako pa nagtatanong sa mga leaders, ano guys, may nakita kayo? Yes. Tuwing meron, kontakin nyo lang ako pag meron. Ilang company po yun? Siguro 5 company yan. Naglabas po ako ng pera dyan sa mga yan. Nagsugal ako dyan. Sige, ilabas ako, pwesto ka agad. Kasi ang tawag ko doon, positioning. Posisyon ako dyan. Malay mo maganda. Hanggang sa napagod na ako, wala akong makita. Sabi ko, baka magtinda na lang ako ng tubig. So, nagtinda po ako ng tubig. Kinuha ko yung hulugan na machine, 9,000 per month. Lalabang ko na. May pambili pa akong isang electric bike, pang-deliver. Pang multicab, wala na ako pambili multicab. Ang focus ko, mag-deliver ng tubig. Kung nakita niyo yung video ko, nagdi-deliver ako ng tubig sa bahay-bahay dyan. Hanggang sa nahihirapan na ako. Sabi ko, ang hirap kumuha ng client. Isang buwan na nakakaraan, nagbayad na ako ng monthly sa machine, wala naman akong kinita. Negative na ako. Sabi ko, pag nagtuloy-tuloy to, baka hindi ko na mabayaran tong machine na to. Nagbigay ako ng post-dated check. Paano babayad ko dyan? Pressure na pressure ako. Plus, may hinuhulugan pa akong 8,000 per month. Plus, 9,000 plus 8,000. Yung 8,000 naman, galing doon sa huling company na na-scam ako. Mhm. Naglabas ako na ng 165,000. Ginamit ko yung credit card. Kinuha ko cash. Mhm. Kumuha ako ng cash sa credit card. Mhm. Ilang bayad ko, syempre, crypto, Bitcoin kasi yun eh. Talo ko doon. So, dalawa binabayaran ko. Titinda ako tubig, hindi ko kinikita. Madaling araw po nagdarasal ako. Sabi ko, Lord, parang kailan lang kumita ako ng 8 figure. Nagkasasakyan ako. Yung bahay ko na nabiling hulugan, pinasalo ko kasi wala na akong pang monthly. Tapos ito, magtitinda ako ng tubig. Parang kailan lang, sikat na sikat ako sa dating company. Guest speaker ako lagi. Feeling ko, yaman-yaman ko na. Yung pala, wala pa pala yun. Hindi ko na malaya, wala pala akong hawak na pera. Akala ko mayaman na yun, may kotse ko, tsaka nakakuha ko ng hulugan na bahay. Akala ko mayaman na ako. Yun yung mga lesson. Mhm. Kaya meron akong vlog nung isang araw, baka akala mo mayaman ka na pag meron ka niyan. Hindi. Yes. Huwag kayo masyadong Yes. aangat yung paa sa lupa. Wala pa po yan. Akala Yes. ko noon eh. Kaya nga sabi ko, lahat ng kwento ko sa inyo, experience ko lahat yan. Kung Yes. magsasalita ako lagi dito, experience ko yan. Hindi ko galing sa utak yan. Galing sa puso ko lahat yan. Yes. Ayun, akala ko, mayaman na ako doon. So, nagdarasal ako, sabi ko, bakit ganon? Akala ko, success na, tuloy-tuloy na. Yung Yes. bahay na hinuhulugan ko, pinasalo ko. Mabilisan lang. Kahit na talo pa ako ng 100,000 yata doon eh. Talo Yes. pa ako ng 100,000. Maipasalo ko lang immediately. Bakit? Wala na akong pang monthly, 17,000 per month. Mhm. Plus yung 9,000 plus 8,000 pa. Sabi Mhm. ko, pasalo ko na mabilisan to. Mhm. Wag lang ako mag-monthly na ng 17,000. Yes. Mababaon ako. Yes. Tapos yung sasakyan ko, hindi ko na binebenta. Bakit? Yan na lang natitira sa akin, sasakyan. Honda City. Nagdadasal ako noon, sabi ko, bumalik ako sa dati, back to zero ako. Ang daming lesson eh. Mhm. Sabi ko, Lord,
pwede isa pa. Sabi ko, Lord, pwede isa pa. Isa pang pagkakataon. Bigyan niyo pa ako ng isang chance. Yes. Payamanin niyo ako ulit. Marami akong babaguhin. Amen. Ang dami kong babaguhin. Yes. Marami ako na-realize. Yes. Marami ako naintindihan sa mundo. Yes. Sabi ko, isa pa, one more chance. Siyempre, hindi lang basta dasal yun. Sinamahan ko yun ng kilos. Yes. Di ba naghahanap nga ako? Yes. Nag-e-effort ako. Kahit bumabagyo nun, baha. Yung sasakyan ko, hindi kaya ng sasakyan ko, dumaan dito sa amin, baha. Eh, darating yung European dun, German yata yun, yung maalala eh. Doon sa may Shangri-La. Para hindi ko ma-miss yung opportunity. Baka maganda yung company, ako 001, sayang, pag hindi ako pumunta. Alam mo, nag-grab pa ako. Nag-grab, bumayad ako ng 1,500. Baha kasi, kaya mahal. Sabi ko, para lang hindi ko ma-miss. Hindi ko ma-miss yung opportunity. Ganun ako ka-eager na Yes. maghanap. Yes. Tapos nakita ko si Live Good, sabi ko isa na lang, isang chance na lang, Lord. Tumawag si Kuya Noel, that moment na nagdarasal ako. That moment, 2:00 madaling araw, nagdarasal ako noon. Tumawag si Kuya Noel. Live Good, ino-offer. Pero bago siya nag-offer ng Live Good, ino-offer ko muna sa kanya yung networking na sinalihan ko. Kahit medyo hindi ako masyadong diehard na ron. Kasi half-half lang yung puso ko dun eh. In-offer ko pa din, baka sakali, di ba? In-offer ko pa din. Tapos, after ko magsalita, pinagod lang ako ni Kuya Noel. Pinagod. After ko magsalita, yung wala na akong masabi, Kuya, okay lang ba ako naman? Sabi sa akin. O sige Kuya, ano ba yung sa'yo? Actually, Kuya, ako tumawag sa'yo eh. Dapat ako mag-o-offer eh. Sabi sa akin. Kasi nakinig ako. Live Good. Ngayon, nung narinig ko yung Live Good, sarado utak ko habang nagkukwento si Kuya Noel. Sarado yung utak ko. Biglang may bumulong. Ito hindi to biro hindi ako exaggerated. May bumulong eh. Di ba nagdarasal ka? Bakit close-minded ka? Unang-una, hindi ka pa naman buo ang loob dyan sa networking mo na magnesium. Hindi pa naman buo loob mo. Ba't pinaglalaban mo? Mhm. Pinaglalaban ko na mas maganda to, kaysa dyan sa live good mo. Mhm. Biglang bumulong eh. Pinaglalaban mo, hindi nga buo loob mo. Ibig sabihin yan, doubt ka pa nga dyan eh, na hindi pa nga buo loob mo na yan ang hakatawin mo eh. Tapos, nilalaban mo. For the sake of pride, dahil pride ba? Pride? Yun ang pumasok sa utak ko. Teka, tanggalin ko yung pride ko. Tanggalin ko yung pride ko. Makikinig ako kay Kuya Noel. Nakinig ako kay Kuya Noel. Ang ganda ng live good. Sabi ko, ang ganda ng live good. Alam mo, nung araw na yon, kinabukasan din, yung araw din na yon, 2:00, tanghali, that day, nag-join ako. Mayroon pang limit yung credit card ko, kaya pa. Nag-join ako nang hindi alam ni Kuya Noel. Pag-join ko, inaral ko sa YouTube. Pinanood ko yung English. Sabi ko, maganda to. Ang gandang i-market nito. Sabi ko, first time to subscription. Auto spillover. Grabe, ang laki ng kitaan. May matrix pa, may matching bonus pa. Grabe, malaki to kako. Hindi ko pa nga nakikita yung generational tsaka weekly bastard commission. Hindi ko pa nakikita yun. Ang nakita ko pa lang yung matrix, tsaka matching, tsaka auto spillover. Doon pa lang, sold na ako eh. Sumali ako. Nung araw na yung minaster ko na siya. Gumawa na ako ng script. Tapos yung link nung nasa na Amerikano, sinama ko na yung link. Tapos gumawa na ako ng voice message. Talagang paspasan guys, paspasan. Kasi sabi ko sasabog to. Ang laman ng Zoom namin wala pang 100. February 10 ako nag-start. Wala pang 100 yung laman. Alam mo, sabi ko sasabog to. Buo loob ko. Sabi ko ito, in-stop ko yung tubig. Yung pagde-deliver ng tubig, in-stop ko. Nakatenga. Bahala kayo dyan. Sabi ko, hindi naman ako yayaman dyan eh. Dito ako yayaman sa Live Good. Kaya buo loob ko, tinrabaho ko, sabi ko, ito na yung gusto ko, may product. US company pa, maganda pa yung produkto, maganda yung complant. Then, tinrabaho ko pa siya ng tinrabaho. Ang ginawa ko guys, binilisan ko lang. Binilisan ko. So guys, kaya ako yan nakwento sa inyo, medyo mahaba ako magkwento. Kasi guys, yun yung totoong nangyayari. Yung maraming failure, pero hindi ako sumusuko. Kasi Yes. naniniwala ako na ang destination ko, pagyaman pa rin.
Ano man yung mga failures na dinaanan ko, imagine mo utang ko. Ilan yung binabayaran ko? 3. Ang mindset ko, ma-overcome ko lahat to. Kasi naka-mindset ako, yung destination ko, yayaman ako. Yes. Kaya kahit anong mangyari, kahit ano nangyayari in the middle of the journey, nasa isip ko pa rin, positive, yayaman ako eh. Kasi yung dulo, yaman eh. Kahit Yes. ano man yung nararanasan, ito yung middle, di ba? O yan, nasa kalagitnaan ako ng biyahe. Ano man yung nararanasan kong failure, hindi ako nagwo-worry. Yes. Hindi ako nagwo-worry. Bakit? Ang nasa isip ko, experience lang yan. Process lang yan. Yes. Nahanda lang yung utak ko. Yes. Pine-prepare lang yung mind ko. Pina-experience sa akin yung mga platform para pag nasa live good na ako, alam ko mag-handle paano i-motivate yung mga tao na maliligaw ng landas. Baka yan yung papel ko. Yes. Maturuan ko yung mga tao paano kumapa ng scam sa hindi scam. Kaya ko Yes. na-experience yan. Kasi kung hindi ko na-experience yan, wala akong karapatang magsalita. At malamang, Yes. kung hindi ko na-experience yan, baka naniniwala rin ako dyan. Yes. Kasi that time nung sumali ako dyan, sampalataya ako dyan, tiwalang-tiwala ako eh. Kaya yung mga nandyan ngayon sa platform na scam na yan, nakala nyo hindi, akala ko rin hindi. Kaya kung ano yung feeling nyo ngayon, feeling ko yan before. Okay. Pinaglalaban ko yan, kala ko hindi Okay. scam. Ngayon, pinaglalaban nyo rin ngayon yan. So guys, hanggang sa natagpuan ko yung magandang company. Guys, wala nang company na gaganda pa kay Live Good. Wala na. Wala Yes. na. Ang taas ng market, ang taas ng compensation plan natin eh. Ang taas ng mga payout. Weekly pass start hanggang 10th level. Guys, 10, 50, 10, 5, 5. Doon pa lang solve ka na. Paano pa yung 3, 2, 1 hanggang 10th level pag diamond ka? Paano pa yung matrix mo na auto spill over? Siningit ko Yes. na yung dalawang mag-ina ko, kumikita na. Yes. Paano pa yung mga leaders sa ilalim ko na hindi naman magagaling, kumikita? Pero Yes. yung nagbi-build ng network, yun ang mas mabilis kumita. Okay. Tapos sumunod pa yung matching bonus. Akala ko matching bonus lang, solve na ako eh. Late ko na naintindihan, bakit ang laki ng income ko? Ba't ang laki ng matching bonus ko? Alam mo, nung binuksan ko, ano to? Gold second level, silver second level. Ano to? Bakit may income ako dito? Hindi ko naman mga directo. Mhm. Generational bonus pala yun. Yes. Ang laki guys ng income sa Grabe. food. Napakalaki ng income. Huwag na Yes. kayong manap ng iba. Correct. So grabe, 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 no? So Coach Harold, marami pa kaming katanungan sa iyo, no? Kaya hold on ka lang muna diyan, inom ka muna ng tubig. So ayan mga coaches, learning so far, na-inspire po ba tayo ni Coach Harold Pangan? So naikwento niya sa atin ano na siya ay in-invite, okay, sa Live Good, pero siyang naunang nag-present, no? Pero sa kalaunan, nandito siya sa Live Good. At kasabayan pala kita, coach, no? So, iba lang klase yung velocity mo. Iba lang talagang klase yung speed mo. Ngayon, ato ang gusto kong tanungin sa iyo, coach, no? Sa pag-uumpisa mo na yon, anong uri ng mind setting, no? Anong uri ng kagalingan mo, yung mga skills mo, yung mga strategy mo na ginamit mo, at saka yung klase ng hataw na ginawa mo in a form of mindset, skill sets, okay, strategies, and action na ginawa mo